O tumuloy tayo doon sa isang nating topic, mga kababayan. Speaking of Inday Sara Duterte, ano ho, dahil ang ating Vice Presidente ay naglabas po nung balita, mga kababayan, na asan ba 'yun? Natatakbo daw po ang ating dating pangulo bilang senador. Tatlo nga daw po di ba, mga kababayan? At mismong si Digong ang sumopla o ang sumoplak sa ating Vice Presidente ho, mga bossing, ayan. Mas maigi ilagay natin yung kanilang mga sinabi. Kakamping ako pero whatever happened, we support PBBM versus Duterte. Yan nga po Yan po yung talagang kasinungalingan ho nila na sila ay palakas ho ng palakas. Na sila ho ay parami ng parami. Ano ho? Sasabihin nila, padami tayo ng padami. Malapit nang bumagsak, malapit nang bumaba si Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Tapos baliktad naman ho ang nakikita natin, mga kababayan. Ma'am Maria Cano, salamat po sa inyong super sticker. Eto nga, di ba, inihayag, ibinalita ng ating Vice Presidente, natatakbo daw ho si Digong. Nang makausap ko ang grupo ni dating Pangulong Duterte, ayan sinabi nila sa akin na naghahanda na sila ngayon sa pagtakbo. Aba, mukhang anuhan to Sino ang mas sinungaling? Ang BP o ang dating Pangulo? Kung meron patunay ang Vice Presidente, ano ho, na talagang sinabi sa kanya na naghahanda na sila sa pagtakbo ni dating Pangulo, maganda mailabas ho iyon. No, kasi magmumukha ho siyang sinungaling ang ating Vice Presidente kapag walang naipakitang patunay. Nang makausap ko rin ang kaaking kuya na si Pulong Duterte. Si Pulong kasi iniwanan nung kanyang partido ho, mga kababayan. Lumapit at lumipat, no? Nakipagsanib puwersa sa Partido Federal ng Pilipinas. Paano kaya si Pulong tatakbo? Tatakbo mag-isa? Sinabi niya sa akin na handa siyang tumakbong senador. Ipinaalam din sa akin ng mga tao sa paligid ng aking bunsong kapatid na si Baste Duterte na sila ay naghahanda. Naghahanda na. Ano kaya pinaghahandaan itong mga ito? Sabi, 3 Duterte sa Senado. Sure win na daw po, mga kababayan. nung ipinakita ho natin yung survey, mga kababayan, sa top 12 ho, wala yung magkapatid. Wala si Pulong at wala si Baste. Tapos yung tatay, si dating Pangulong Duterte, nasa pangatlo, which is hindi naman po kumbaga hindi naman nakakabigla yun. No, malakas pa din ang amor ni dating Pangulong Duterte sa mga DDS. Doon lang. Di ba? Kaso ang problema ho nila, mga kababayan, ang dating Pangulo naghayag na hindi naman ako tatakbo. Masyonda na ako. Matanda na ako. Ito ang kanyang mismong sinabi. Naniwala ka kay Inday? Siguro yung style nila ho na ganito, mga kababayan. Yung style ho na para lituhin, yung taong bayan kung sila ba ay tatakbo o yung mga kalaban nila para lituhin, para kung sakali, hindi tatakbo si dating Pangulong Duterte. Okay na, ito na lang ang ilagay natin. Ito na lang ang patakbuhin natin. No match na yan. Tapos biglang papalit si dating Pangulong Duterte, magsa-substitute. Yung kagaya nung ginawa. Kung di ako nagkakamali, Pantaleon Alvarez yung sinubstitutean niya noon. Di ba? Biglang lakas. Ganun yung mga estilo ho nila. Hindi ho siguro nila alam na hindi na yun. Gagana. Naniniwala kayo kay Inday? Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Yung laos, hindi ako naniniwala doon. Malakas pa din po ang power ng dating Pangulo sa mga DDS. Sa mga DDS lang, Wala na akong gastos? Okay.
Wala na daw hong panggastos ang dating pangulo. Okey na lang ang comment natin. Wala na lahat, ang naiwan sa akin siguro, yabang. Hmm. Mamaya mapapatunayan natin kung mayabang talaga ang dating pangulo, 'no? Kasi nung dati nung panahon nung eleksyon, nung siya ay tumatakbo mga kababayan, mag-aano ako, magje-jet ski ako papunta ng West Philippine Sea. Hmm, kaso hindi ho yata natuloy. Baka hindi nakarenta ng jet ski mga kababayan. So sa tingin niyo po yabang lang yon nung panahon nung, siya ay kumakampanya? Ano po, para lang makuha ang boto ng taong bayan? Tingin niyo po, mga kababayan? O eto pa, dagdag pa niya dito, "Saan ka nakakita na nagsama ang tatay pati dalawang anak magtakbo ng senador?" Nagmumukhang ewan tuloy ang busy natin dito, eh, 'no? Doon sa sa inaano nila, doon sa mga pinagsasasabi ho nila mga kababayan, hindi ho tuloy natin masabi kung sino ba dito sa dalawa ang nagsisinungaling ho. Ang busy ho ba o ang tatay? Oh, saan ka nakakita na nagsama ang tatay pati dalawang anak magtakbo sa senador? Eh, sa inyo, anong gagawin namin sa Senado? Ewan ko siguro si Baste Duterte, eh, nandoon kabagalan. Naku, kapagka na ano, 'pag si Baste Duterte ang kumbaga nakuyog ng tanong sa Senado, kawawa ho 'yan mga kababayan. Kawawa ho 'yan, mga kababayan. Sa sobrang medyo slow mo, eh, si Baste Duterte, eh. Hindi ho yung kagaya nung mga senador natin ngayon except doon sa mga DDS na mga senador. Medyo hindi ko alam kung uso sa kanila yung slow motion pagka nakaharap ni Chis Escudero 'yan, mga kababayan, 'no? Tapos yung talagang debate sila, ewan ko na lang ho, mga bossing, kung ano ang gagawin at isasagot ni Baste Duterte. Pulong, hindi ko masyadong aral si Pulong, eh. Pero ang lagi kong nakikita si Max, si Baste. Ano ho, lahat ng patibong gagawin ng Duterte. Kaso wala, basa na ng taong bayan, mga bossing. Basa na ng taong bayan ho. At alam niyo yun, na kumbaga hindi na ma-appeal, 'no, sa majority ng Pilipino ang mga Duterte. Nandun na lang po, yung mga DDS na lang po, mga kababayan. Yung mga DDS na lang po ang medyo actually nga eto, pakinggan niyo si Roque. Gusto niyo mapakinggan ho? Si Roque siguro iniisip nito, "Ano ba 'tong pinasok ko ito? Ano ba itong pinasok ko sa" Ayan,